Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniwala? Huwag ninyong isipin, ako ang masasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit
nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa po ay narinig natin na matigas na naman ang ulo ng mga Israelita. Matapos silang palayain ng Diyos mula sa Ehipsyo, matapos silang bigyan ng pagkain habang sila'y naglalakbay sa ilang, tumalikod na naman sila sa Diyos. Pinili na naman nila ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi, nagalit na ang Diyos. Parurusahan na sila ng Diyos. Buti na lang nandun si Moises. At anong ginawa ni Moises para ibsan ang galit ng Diyos? Ipinaalala niya sa Diyos ang kanyang awa at habag. Ipinaalala niya sa Diyos ang mga mabubuti niyang ginawa sa Israel mula po nung una. At gano'n na nga ang nangyari, hindi na nga tinuloy ng Panginoon ang kanyang balak. Ngunit mga kapatid, may mas malalim na diwa ang pagbasang ito. Hindi po makakalimutin ng Diyos. Sa katunayan, hindi kailangan paalalahanan ang Diyos. Kumbaga, ang nais ipunto ng manunulat ay ang kabaliktaran. Ginugunita ni Moises, inaalala ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos para maalala natin, hindi ng Diyos. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang mga dasal, lalo na sa lumang tipan, sa mga salmo, parang ang Diyos ang pinapaalalahanan. Kanina lang sabi natin, Panginoon, ang bayan mo'y gunitain. Ngunit kung tutuusin, ang mga dasal na ito ang dapat magpaalala sa bayan, hindi sa Diyos. Hanggang ngayon sa misa, sana po pag naririnig natin ang mga dasal, ang mga pagbasa sa misa, na para bagang nagpapaalala sa Diyos, sa totoo lang, yun po'y nagpapaalala sa atin. Ang pinaparinggan, hindi ang Diyos, tayo ang pinaparinggan. Ang pinapalambot ng puso, hindi ang Diyos. Malambot na ho talaga ang puso ng Diyos. Ang pinapalambot ng puso, tayo. Di ho ba minsan may mga ganun tao, pinaparinggan mo na akala nila, iba yung pinaparinggan. Hindi ang sarili nila. Sakit po yun ng kaluluwa. Kaya ingat po kayo. Masamang virus ho yun. Yung pakiramdam mo, lahat pinaparinggan, lahat pinatatamaan, lahat may kasalanan maliban sa iyo. Mahirap po gamutin yun. Kaya ipagdasal natin lagi. Kaya kapag tayo nagsisimba, huwag natin munang itatanong, tinamaan kaya siya? Narinig kaya niya? Nalala ko po noon, nung isang misa ko, may lumapit agad sa akin, sabi niya, Father, sana nakinig na mabuti yung isang nagsimba, yung kasama namin niya sa organisasyon. Sana nakinig siya kasi para sa kanya yung homily niyo eh. Sabi ko, hindi ko naman maalala yan. Pero isa ang tiyak ko, sabi ko, sister, hindi para sa kanya yon, para sa iyo rin yon. Ganun sana tayo sa pagdarasal.
ang ating unang iisipin, tayo ang kinakausap, tayo ang pinapaalalahanan ng Diyos. Kaya nga, sa Ebanghelyo, nakita niyo po yung mga Eskriba at Pariseo, bakit hindi lumambot ang puso nila? Sa totoo lang, sila ang mas madalas kausap ni Jesus Nazareno. Pansinin niyo po yun. Sila yung laging nagtatanong, sila yung laging humaharap, pero sa bandang uli, sila yung hindi naniwala. Sila yung tumanggi kay Jesus Nazareno. Kasi hindi nila pakiramdam, sila ang kinakausap. Sila ang pinapaalalahanan. Matigas ang puso nila. Mas gusto nila ang papuri ng tao, hindi ng Diyos. Noong linggo po ay may inilibing kami na isang ihos na matagal nang naglilingkod sa simbahan. Halos 50 taon. Nung mga huling taon niya po ay nagkaroon na siya halos nung hindi na nakakaalala. Paminsan-minsan pumupunta pa rin siya pero hindi na niya naalala yung mga tao. No? Hanggang sa bandang huli, wala na siyang maalala. Sabi ko nga po sa mga tao, huwag kayong mag-alala, huwag niyong isipin. Kawawa naman, ba't ganun? No? Deboto, naglilingkod. Sa bandang huli, ganun ang nangyari, nagkasakit, nawala ng alaala. Ba't ganun? Hindi pa siya binasbasa ng Senyor na yun man lang napagkait pa sa kanya. Sabi ko nga po, kung meron man siyang sa bandang huli na gustong ituro sa atin na ibinigay sa kanyang biyaya ng Senyor na ang mahalaga sa buhay sa bandang huli, hindi ang alaala ng tao. Minsan ganun tayo eh. Ang iniisip natin, anong sasabihin ng tao? Yun ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang habol nyo lagi, alaala ng tao, papuri ng tao. Kaya pag hindi ka napasalamatan, masama loob mo. Pag hindi ka naalala, galit ka. Hindi alaala ng tao. Hindi rin alaala mo. Minsan, yun din na nagpapahirap sa atin, yung alaala natin eh. Inaalala mo hanggang ngayon, yung atraso sa iyo na matagal na. Inaalala mo yung hindi nagpasalamat sa iyo. Kaya minsan yung alaala din natin, nagpaparusa sa atin. Kaya nga sabi ko, yung kapatid nating ihos na yon, sa dulo ng kanyang buhay, hindi niya tangan na yung alaala ng tao, maging alaala niya. Sapagkat sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay ang alaala ng Diyos. Yun ang ating kakapitan. Kalimutan man tayo ng lahat, kalimutan man natin ng ating sarili, ang hindi makakalimot ay ang Diyos. Yun ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya't kahit maraming pagsubok, maraming puna, maraming walang utang na loob, maraming nakakasakit sa atin, maraming kasalanan, ang pag-asa natin ay ang alaala ng Diyos. Kaya tayo nagpapakita lagi sa mahal na Senyor para sa bandang huli, maging bahagi tayo ng alaala niya. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito po ang ating pagdasal. Tuwing tayo'y nagsisimba, tuwing tayo'y nagbabasa ng Biblia, tuwing tayo'y nagdarasal, ito'y mga paraan, pagkakataon, hindi para paalalahanan ng Diyos, kung hindi para paalalahanan tayo na laging lumapit sa Diyos.